Mula pa noong sinaunang panahon, noong ang mundo ay nababalot pa sa kaguluhan, nainip ang mga Diyos sa langit at naramdaman nilang walang saysay ang walang hanggang pamumuhay. Dahil naghahangad silang makaranas ng bago sa mundo ng mga mortal, sila ay umalis sa kanilang banal na templo upang mamuhay bilang tao. Para makihalubilo ng normal sa mga mortal, isinara nila ang kanilang makapangyarihang kakayahan at pinili ang buhay na puno ng hirap at mga hindi inaasahang pangyayari. Tinanggap nilang isuko ang kanilang kapangyarihang walang kapantay, kapalit ng pagkakataong maranasan ang saya at lungkot ng pagiging tao. Gayunpaman, upang protektahan ang sangkatauhan laban sa mga halimaw na lumilitaw mula sa mga dungeon, binigyan nila ang mga mortal ng kapangyarihan sa pamamagitan ng mga pagpapala. Kapalit nito, ang mga nabibigyan ay nagiging tapat na kasapi ng kani-kanilang pamilya na pinamumunuan ng mga Diyos. Si Bel Cranel, isang baguhang adventurer, ay natatanging miyembro ng Hestia pamilya, isang Diyosa na hindi kilala at walang kahit sinong tagasunod maliban kay Bel. Sa isang paglalakbay na lumampas sa ligtas na hangganan ng dungeon, nabiktima siya ng isang minotaur, isang dambuhalang nilalang na may bakal na katawan at lakas na higit pa sa tao. Sa sandaling halos mamatay na siya, isang babaeng mandirigmang may mahabang gintong buhok ang biglang dumating na tila mula sa kalangitan, hawak ang espada niyang kumikislap na parang sinag ng buwan. Mabilis niyang pinatay ang halimaw, na umatungal bago maging alikabok, at nag-iwan lamang ng makinang nalila na magic stone sa dugo ang sahig. Simula noon, hindi na naging normal ang tibok ng puso ni Bel. Hindi lang siya nabighani sa malamig ngunit kahangahangang ganda ng mandirigma, hinangaan niya rin ang pambihira nitong lakas. Pagbalik niya sa guild na duguan, pinagtawanan siya ng mga tao. Tinawag siyang isang tanga na baguhang walang alam sa kanyang limitasyon. Maging ang kanyang tagapayo na si Ina ay nagulat sa kalagayan niya. Matapos marinig ang buong pangyayari, hindi niya napigilan na pagsabihan si Bel sa pagiging pasaway. Ang pagpunta ng mag-isa sa ikalimang palapag, isang lugar na hindi basta-basta nakakabalik ang isang baguhang adventurer, ay isang mapanganib na hakbang. Ngunit sa kabila ng galit ni Ina, hindi niya maitatanggi ang kanyang tuwa nang malaman niyang nakabalik si Bel ng ligtas. Pinayuhan niya itong mag-ingat at huwag nang ulitin ang ganoong kalokohan, lalo't maraming tao ang nag-aalala sa kanya. Nang marahang tanungin ni Bel kung sino ang babaeng nagligtas sa kanya, sinabi ni Ina na iyon ay si Ice Wallenstein, ang alamat na mandirigma mula sa Loki pamilya. Nasa antas 5 na siya, at isa sa pinakamalakas na mandirigma sa buong lungsod, kaya nabigyan siya ng titulong Sword Princess dahil sa kanyang mga tagumpay. Ngunit hindi lamang lakas o titulo ni Ice ang iniisip ni Bel. Naging curious din siya sa mga simpleng bagay tungkol sa dalaga, kung ano ang paborito niyang pagkain, kung may matalik siyang kaibigan, o kung may isang tao na siyang nagugustuhan. Nakakalungkot mang isipin, nananatiling single si Ice dahil napakataas ng kanyang pamantayan, kaya halos imposibleng malapitan siya ng isang baguhang tulad ni Bel, lalo na't galing ito sa isang pamilya na walang kinikilalang pangalan. Napabuntong hininga na lamang si Ina at sinabing mas naaakit ang mga babae sa mga lalaking kayang protektahan sila. Kung gusto ni Bel na mapansin, wala siyang ibang dapat gawin kundi ang maging mas malakas. Sa kanyang paglabas ng guild, mabigat pa rin ang pakiramdam ni Bel, at agad siyang umuwi sa maliit nilang tirahan ni Hestia. Pagpasok pa lang niya, niyakap siya ng Diyosa ng mahigpit, kitang-kita sa mukha nito ang matinding pag-aalala ng malamang muntik na siyang mamatay sa dungeon. Mabilis na sinuri ni Hestia si Bel upang tiyaking hindi siya malubhang nasugatan. Para sa kanya, hindi lamang siya ang nag-iisang tagasunod, kundi pati ang nag-iisang kasama sa mundong ito. Umupo si Bel sa kanyang harapan, ipinakita ang kanyang pasasalamat at nangangakong hindi niya iiwan si Hestia. Bagamat hindi siya masyadong kilala bilang isang Diyosa, sinisikap ni Hestia na mabuhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho upang makapagbigay ng pagkain para kay Bel. Sa kabila ng mahirap na buhay, hindi siya nagrereklamo. Kung maaari lamang niyang gamitin ang kanyang banal na kapangyarihan, tiyak na magiging mas madali ang lahat. Gayunpaman, iyon ang desisyon na kanyang pinili noon, at wala na siyang magagawa kundi maniwala sa determinasyon ni Bel. Bagamat bata pa at kulang sa karanasan, naniniwala siya na ito'y simula pa lamang. Kapag nalampasan nila ang mga unang pagsubok, tiyak na magiging mas maliwanag ang hinaharap. Habang isinasagawa ang ritual ng status check, labis na natuwa si Hestia nang maunawaan niya kung gaano siya kaswerte na makilala ang isang mabuting batang tulad ni Bel. Sa pagtingin sa binata, hindi maiwasang isipin ng Diyosa na ang isang payak at mahiyain na tulad ni Bel,
ay tiyak mahihirapang makuha ang puso ng isang malakas at magandang mandirigmang babae tulad ni Ice Wallenstein, na palaging kumikinang sa labanan tulad ng isang bituin. Para kay Hestia, tila imposibleng makamit ni Belle ang pangarap na makuha ang puso ng isang babae sa dungeon. Para siyang damo sa tabi ng kalsada, na hindi pinapansin sa kagubatan na puno ng makinang na bulaklak. Pagkatapos ng ritual, ipinakita ni Hestia kay Belle ang kanyang bagong updated na status. Lahat ng parametro ay unti-unting tumaas, na tumpak na sumasalamin sa kanyang pagsisikap sa buong araw ng walang tigil na laban. Gayunpaman, nanatiling hindi nagbago ang kanyang magic power. Ang kakaiba ay ang seksyon ng skill, na karaniwang bakante, ngunit ngayon ay mayroong glitch, kaya hindi maipakita ng malinaw ang impormasyon. Nakaramdam ng pagkabigo si Belle, ngunit para kay Hestia, napansin niyang may espesyal na nangyayari. Matapos ang masusing pagsusuri, natuklasan niyang taglay ni Belle ang isang pambihirang kakayahan, at ang abilidad na ito ay umaasa sa damdamin ng nagmamay-ari. Hanggat nananatili ang kanyang determinasyon at matinding paniniwala, patuloy na mapapaunlad ng skill na ito ang kanyang katawan. Mas matindi ang damdamin, mas malinaw ang progreso. Bagamat labis na natuwa si Hestia sa pagbabagong ito, hindi niya maiwasang maramdaman ang kaunting selos, dahil ang pagbabagong ito ni Belle ay nagmula sa ibang babae at hindi sa kanya. Nagsimula ang bagong araw sa nakakahiya at nakakagulo na sitwasyon. Nagising si Belle na nalilito nang mapansin niyang nakadikit ang kanyang katawan sa malaking dibdib ni Hestia, kaya namula ang kanyang mukha. Sa kanyang paglalakad patungo sa dungeon, naging maingat siya dahil parang may nagbabantay sa kanya. Habang nag-iisip, biglang lumitaw ang isang babae na hawak ang magic stone na naiwan niya kahapon. Pagkatapos magbigay ng pasasalamat, tinanong siya kung bakit maaga siyang pupunta sa dungeon. Bago pa siya makasagot, biglang tumunog ang kanyang tiyan, kaya tinanggap niya ang pagkain na bukas loob na ibinahagi ni Floba. Bagamat nag-atubili sa simula, tinanggap ni Belle ang pagkain, kapalit ng pangakong bibisitahin niya si Floba sa kanilang tavern kung saan siya nagtatrabaho mamayang gabi. Sa buong araw na pakikipaglaban sa dungeon, patuloy na iniisip ni Belle kung gaano kadaming pagsisikap ang kailangan niya upang makabawi at makasabay kay Ice. Habang abala siya sa kanyang pakikipaglaban, biglang lumitaw ang mga bagong halimaw sa dungeon. Bagamat balak niyang umatras, sumagi sa kanyang isipan ang imahe ng babaeng iyon, na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang labanan ang mga halimaw at makamit ang tagumpay sa sariling kakayahan. Sa kanyang pag-uwi, halos hindi makapaniwala si Belle sa kanyang mga status na mabilis na umunlad. Ang mabilis na pag-unlad ay nagbigay sa kanya ng pagtataka. Ngunit nang tanungin niya si Hestia tungkol dito, sumagot lamang ito ng may inis at kinuha ang kanyang jacket, na may paliwanag na sasali sa inuman kasama ang mga kasamahan. Sa kabila ng malamig na mga salita, tunay na nakakaramdam si Hestia ng damdamin ng selos. Hindi niya matanggap na ang isang taong mahalaga sa kanya ay mabilis na nagbago dahil sa ibang babae. Sa puso ng Diyosa, nararapat na si Belle ay para lamang sa kanya. Pagdating ng gabi, gaya ng ipinangako, dumaan si Belle sa tavern. Masayang sinalubong siya ni Floba, at ipinakilala ang sarili bilang empleyado doon. Nagulat ang may-ari ng tavern sa pagdating ng isang adventurer na may inosenteng mukha. Dahil kaibigan ni Floba si Belle, bukas loob siyang naghain ng espesyal na putahe, ngunit may mataas na presyo, na halos ikinagulat ni Belle. Ngunit ngumiti lamang si Floba nang may kasiyahan dahil may dagdag siyang sahod ngayong araw. Habang tahimik pa ang paligid, biglang pumasok ang isang grupo ng mga adventurer mula sa Loki pamilya, na nagpasaya sa loob ng tavern. Pumasok si Ice na may karaniwang maamong mukha, na agad na nagulat si Belle at hindi niya maiwasang tingnan ito. Patuloy niya itong pinanood mula sa malayo, at hindi nagtangkang lumapit. Pagkatapos ay makikita si Betluga, isang miyembro ng grupo, matapos uminom ng labis ay binanggit niya ang isang mahinang tao na hinabol ng Minotaur. Sinabi niyang si Belle ay pabigat, basura na hindi nararapat makasama ang isang tulad ni Ice. Ang pampublikong insultong ito ay tila punyal na tumusok sa pagtingin ni Belle sa kanyang sarili, kaya tahimik siyang umalis sa tavern na puno ng lungkot sa kanyang damdamin. Hindi niya kayang tanggapin ang kanyang kahinaan, at muling pumasok si Belle sa dungeon. Walang tigil na nilalabanan ang mga halimaw, na tila gusto niyang ilabas lahat ng sama ng loob sa kanyang puso. Alam niyang hindi na siya maaaring umasa sa tulong ng ibang tao. Ang tanging paraan ay patuloy na magsikap, at hindi maghintay ng himala, upang makasabay sa babaeng tumulong sa kanya. Paglipas ng madaling araw, si Hestia ay nakatayo sa harap ng bahay nang biglang makita si Belle na naglalakad, pagod,
maraming dugo at sira ang damit. Agad siyang tumakbo upang yakapin ito at patuloy na sinuri ang kalagayan ni Belle. Gayunpaman, ngumiti lamang si Belle ng bahagya at sinabing nais niyang maging mas malakas pa. Pagkatapos ng gabing pakikipaglaban sa dungeon, bumalik si Belle, pagod at maraming sugat, ngunit dala rin ang isang pambihirang pagbabago. Ang kanyang lakas ay biglang tumaas sa isang pambihirang paraan, isang fenomenong hindi pa nangyari sa kasaysayan ng pag-unlad ng mga bagong adventurer. Lahat ito ay dahil sa natatangi niyang kakayahan, isang bihirang skill na tumutukoy sa lakas batay sa matinding damdamin ng nagmamay-ari. Ang pinagmumulan ng kanyang motibasyon ay walang iba kundi ang imahe ni Ice Wallenstein, ang mandirigmang babae mula sa Loki pamilya, na nakaukit na sa kanyang isipan mula sa kanilang unang pagkikita. Gayunpaman, para kay Hestia, ang diyosa na nag-alaga at nagmahal kay Belle, masakit para sa kanya ang katotohanan. Napagtanto niyang ang dahilan ng biglang pag-unlad ni Belle ay hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa ibang babae. Nakaramdam man siya ng selos, pinili niyang manahimik at hindi sinabi kay Belle ang tungkol sa espesyal na kakayahan nito. Natakot siyang kapag nalaman ng iba, lalo na ng mga makasarili na Diyos, ay maging pakay nila si Belle. Para sa kaligtasan niya, nagpasya si Hestia na mula ngayon ay hindi na niya ilalabas ang status sa papel gaya ng dati. Sa halip, direkta na niya itong sasabihin upang maiwasan ang anumang pagkalat ng impormasyon. Sa ilalim ng pag-aalala ni Hestia, malinaw na ipinakita ni Belle ang kanyang matibay na desisyon na magpatuloy. Hindi lamang niya nais maging mas malakas para makasama ang babaeng iniidolo niya, kundi gusto rin niyang patunayan sa mundo na karapat-dapat siya sa tiwalang ibinigay ng Diyosa. Bilang tugon, hiniling ni Hestia na mangako siyang hindi magmamadali na susugod sa panganib. Pinakamalaking takot niya ang araw na maiwang mag-isa sa mundo ng mga mortal. Matapos mangako ng buong puso, ipinagpatuloy ni Belle ang kanyang paglalakbay. Kinabukasan, bumalik siya sa tavern upang humingi ng tawad dahil sa bigla niyang pagtakbo noong nakaraang gabi. Sanay na ang may-ari sa mga palusot ng mga adventurer, kaya nagulat siyang nagpakita ng respeto at lakas ng loob ang binata para umamin ng pagkakamali. Dahil kay Floba, ang mabait na maid na umintindi sa kanya, ay pinalampas ang ginawa ni Belle at binigyan pa ng dagdag na pagkain. Ang payo ng mga nakatatanda sa tavern ay nagbigay sa kanya ng malalim na kaisipan, ang tunay na tagumpay ng isang adventurer ay ang makauwi ng ligtas, at hindi ang opinyon ng iba. Pagsapit ng gabi, ginanap ang isang malaking pagtitipon ng mga Diyos sa isang marangyang mansyon. Sa gitna ng kasiyahan, agad na pumukaw ng atensyon ang pagdating ni Freya. Ngunit ang totoong kinatatakutan ni Hestia ay si Loki, ang karibal niya sa kapangyarihan at maging sa sukat ng dibdib. Agad sumiklab ang argumento sa pagitan ng dalawang diyosa na may magkaibang personalidad, para bang dalawang batang nag-aaway sa laruan. Lalo pang lumala ang kutob ni Hestia nang tanungin si Loki tungkol kay Ice, isang reaksyong nagpatibay sa paniwala niyang mahirap ang landas na tinatahak ni Belle. Pagkatapos ay makikita si Belle sa kanyang masigasig na pagsasanay. Habang dumaraan siya sa mga tindahan ng kagamitan, hindi niya maiwasang humanga sa magagandang armas, bagamat wala siyang pera. Kaya't bahagya niyang ibinaba ang kanyang ulo bilang paghingi ng paumanhin kay Hephaestus, ang diyosa na panday, sa kanyang pagtingin at walang balak bumili. Sa kabutihang palad, may nakatagpo siyang isang lalaki at binigyan siya ng 2 healing potion, isang munting regalo bilang mabuting kapitbahay, at sinabing patuloy niyang gagamitin ang mga produkto ng kanilang pamilya. Sa maliit na silid kung saan naroroon si Hestia, buong tapang siyang nakikiusap kay Hephaestus na likhain ang isang natatanging sandata para kay Belle, ang batang buong puso niyang inaalagaan. Kahit sariwa pa ang alaala ng pagtanggi sa nagdaang pagtitipon, hindi siya tumigil sa pagmamakaawa, binaliwala ang mga nagtatakang tingin ng iba. Upang ipakita ang kanyang sinseridad, ginamit niya ang isang kasanayang itinuro sa kanya ng ibang Diyos, umaasang mahihikayat ang pinakamagaling na panday sa kanilang mundo. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Hestia na ang landas na tinatahak ni Belle ay puno ng panganib, isang maling hakbang ay maaaring mawala ang kanyang buhay. Hanggang ngayon, ipinagkaloob nito sa kanya ang pinakamahalagang bagay, ang tiwala, katapatan, at walang sawang pagsisikap. Nais ni Hestia na personal na lumikha ng sandata na magbibigay liwanag sa landas ni Belle, hindi lamang bilang kasangkapan sa pakikipaglaban, kundi bilang simbolo ng pag-asang binibigay niya para sa binata. Ngunit kahit isa siyang diyosa, dama niya ang kakulangan para harapin ang responsibilidad na iyon. Sa bawat pag-aalala, lalo niyang nararamdaman ang bigat sa dibdib. Nauunawaan ang wagas na hangarin ni Hestia,
at sa huli ay pumayag si Hephaestus sa kanyang pakiusap. Gayunpaman, bilang isang tanyag at tapat sa prinsipyong panday, hindi niya iyon binaliwala, kahit pa kaibigan niya si Hestia, na natiling pareho ang halaga ng sandata. Kailangang mabayaran ng Diyosa ang buong halaga, kahit umabot pa ito sa ilang daang taon, dahil hindi niya pinapayagan ang pangmatagalang utang. Sa kabila nito, labis pa rin ang pasasalamat ni Hestia. Kahit hindi niya magamit ang kanyang banal na kapangyarihan, ang pagkakaroon ni Bel ng sandata na likha mismo ni Hephaestus ay isang biyayang hindi masukat. Sa kanyang pagawaan, nagsimulang pag-isipan ni Hephaestus kung paano niya gagawin ang perpektong sandata para sa isang baguhang adventurer, na 2 linggo pa lamang sa kanyang paglalakbay. Samantala ay makikita si Bel, na naghahanda ng pumasok sa dungeon nang tawagin siya ng isang babaeng maid. Iniabot nito ang isang wallet na naiwan daw ni Floba. Dahil may pista, hiniling kay Bel na ibalik ito sa kanya sa pagdiriwang. Ipinaliwanag ni Rio Lion, isa pang maid ng tavern, na ginaganap ang Monster Festival kaya doon niya ito mahahanap. Taon-taon itong inihahanda ng Ganesha pamilya, kung saan nagpapakita ang mga adventurer ng kakayahang mag-tame ng mga halimaw sa harap ng malaking madla sa arena. Pagkatapos ay makikita na lihim na nag-uusap sina Loki at Freya. Nagsimulang maghinala si Loki na may bata mula sa isang maliit na pamilya na binabantayan ni Freya. Alam niyang maaaring magdulot ito ng gulo, ngunit hindi itinago ni Freya ang kanyang pagkasabik, handa siyang harapin ang sinumang humadlang sa kanyang napiling target. Matapos magawa ang natatanging sandata, maingat itong binalot ni Hephaestus at iniabot kay Hestia upang iuwi. Malaya niyang magagamit ang sandata ayon sa kanyang kagustuhan, sa kondisyon lang na huwag niyang kalimutan ang pagbabayad. Sa parehong oras, nakapili na si Freya ng isang binatang nalulugmok sa kawalan, isang pusong maaaring masira sa kaunting sakit. Ngunit sa kabila ng kahinaan nito, may taglay itong pambihirang kalinisan, isang kulay na hindi pa nasisilayan ng Diyosa ng kagandahan sa alinmang kaluluwa. Hindi ibinunyag ni Freya kung sino ang kanyang target. Tahimik siyang umalis sa pagtitipon upang simulan ang sarili niyang plano. Sa gitna ng masigla at matao na pagdiriwang, muling nagkita sina Bel at Hestia. Sa kanilang pagkikita, hindi maitago ng Diyosa ang kanyang tuwa. Dinala niya si Bel kung saan-saan, parang nagde-date silang dalawa. Nagtampisaw sila sa kasiyahan, kumain ng cake sa isang maluwang na damuhan, at masayang nagbahagi ng mga kwento. Iniabot ni Bel kay Hestia ang bahagi niya ng cake, at maingat pa niyang pinahid ang kremang kumapit sa pisngi ng Diyosa. Hindi sanay ang kanyang inosenteng puso sa ganitong tamis ng kaligayahan, ngunit sa likod ng payapang sandaling iyon, may ginagawang masamang balak si Freya. Sa lugar kung saan pinaghahandaan ang mga halimaw para sa Monster Festival, may mga nilalang na kanyang kontrolado na. Sa sandaling iyon, may isang dambuhalang unggoy ang biglang sumalakay at diretsyong tumakbo kay Hestia. Agad na hinawakan ni Bel ang kamay ng Diyosa at tumakbo patungo sa mas maliit na bahagi ng lugar upang magtago. Ngunit mabilis silang nasundan ng halimaw, na ngayoy handa ng umatake. Bagamat takot na takot, hindi kailanman hahayaan ni Bel na masaktan ang pinakamahalagang tao para sa kanya. Matapang na sumugod si Bel, gamit ang kanyang sandata upang direktang umatake sa ulo ng halimaw. Ngunit nawasak ang kanyang espada dahil sa sobrang lakas ng puwersang tumama. Wala na siyang ibang pagpipilian, kaya agad niyang itinapon ang isang pampasabog para pansamantalang hindi makakita ang unggoy, bago hinawakan si Hestia at tumakas sila. Alam niyang pansamantalang solusyon lang ang pagtakas, kaya maingat niyang pinangunahan si Hestia patungo sa isang bakal na tarangkahan. Nang makapasok na ang Diyosa, isinara niya ang pintuan mula sa loob at pinakiusapan siyang agad na lisanin ang lugar. Kahit na nagmakaawa si Hestia na bumalik siya, nanindigan si Bel sa kanyang desisyon. Hindi niya kayang mawalan muli ng mahal sa buhay, lalo na't siya na lang ang natitirang pamilya ni Bel. Maraming taon na ang nakalipas, nakatanggap si Bel ng malagim na balita mula sa mga taga-baryo, hinatake ng mga halimaw ang kanyang lolo na sa kasamaang palad ay nahulog sa malalim na bangin sa loob ng dungeon. Dahil sa malupit na kalupaan at sa mga panganib na nagkukubli sa dilim, imposible para sa sino man na magsaliksik at hanapin siya. Ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay ay malalim na nakaukit sa alaala ng batang si Bel, kaya't nagpa siyang gumawa ng matapang na hakbang. Iniwan niya ang malayong baryo upang pumunta sa oraryo, kung saan naroon ang malaking lungsod ng mga pasilyo, at may layunin siyang maging tunay na adventurer. Ngunit hindi madaling matupad ang isang pangarap. Sa kabila ng matibay na determinasyon, hindi siya tinanggap ng alinmang pamilya. Ayaw nilang mag-alaga ng baguhang kabataan na parehong mahina at kulang sa karanasan.
Sa tila walang pag-asa, dumating ang tadhana ng buksan ni Diyosa Hestia ang kanyang mga bisig, at tinanggap siya bilang nag-iisang miyembro ng pamilya na kanyang itinatag. Bumalik sa kasalukuyan, sa arena kung saan isinasagawa ang Monster Festival, nakatanggap si Ganesha, ang Diyos na namumuno sa kaganapan, ng isang agarang ulat. Ang ilang taong namamahala sa mga halimaw ay inatake, dahilan upang mawalan sila ng malay. Bagamat labis ang pag-aalala sa kaligtasan ng mga tao, pinili ni Ganesha na ipagpatuloy ang festival upang maiwasan ang gulo. Habang lihim na nagpapadala ng mga tauhan upang imbestigahan ang nangyari, bilang isang Diyos na inuuna ang ngiti ng mga manonood, agad siyang humiling ng tulong mula sa ibang pamilya sa lungsod. Sa parehong oras, sinusubukan ni Belle na pigilan ang higanteng unggoy, isang nilalang na bagong labas mula sa dungeon gamit ang sirang sandata. Samantala ay patuloy na naghahanap ng pagkakataon si Hestia, upang makuha ang kanyang sandata na may ukit na espesyal na simbolo. Hindi ito ordinaryong espada, isa itong sandata na kayang makasabay sa kakayahan ng may-ari. Sa sandaling makuha ito ng piniling tao, agad itong lilikha ng ugnayan, at uusbong sa bawat laban. Sa punong himpilan ng Adventurers Guild, ipinaalam ng maid sa kanyang mga kasamahan na may grupo ng mga halimaw na papunta sa Westgate. Pagkatapos ay agad na ipinatawag ang kanilang tulong, kahit sino mang pamilya ng mga adventurer. Nagkataon na naroon si Ice Wallenstein, ang kilalang swordswoman ng Loki pamilya. Hindi siya nagsayang ng panahon, dali-dali siyang sumugod at pinatay ang mga halimaw. Habang nakikipaglaban si Ice na parang diyosa ng digmaan, si Belle naman ay nahaharap sa mahirap na sitwasyon, hinarang siya ng malaking unggoy at nakalapat sa malamig na pader ng bato. Gayunpaman, napuno ng ginhawa ang kanyang puso nang malaman niyang nakaligtas si Hestia sa panganib sa tamang oras. Ang tanawin sa kanyang harapan ay nagpaalala sa kanya ng bangungot na naranasan niya noong hinarap niya ang Minotaur, kung saan wala siyang pagkakataon na lumaban, at umaasang makikita si Ice ng huling beses. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Hestia sa gitna ng labanan, na nakakuha ng pansin sa malaking unggoy. Nang maramdaman ang kritikal na sitwasyon, agad na tumakbo si Belle upang yakapin ang diyosa. Magkasama silang nahulog pababa ng hagdan upang iwasan ang mga atake ng nagwawalang halimaw. Bagaman hinihiling ni Belle na lisanin muna ang lugar upang masiguro ang kaligtasan, nanatiling matatag si Hestia. Kung pinili ni Belle na protektahan si Hestia, nais din ni Hestia na gawin ang parehong bagay. Ang pagkawala ni Belle ay nangangahulugang hindi magkakaroon ng pagkakataon na matupad ang kanilang sagradong pangako. Sa kabila ng patuloy na pagsisikap, hindi ipinakita ni Hestia ang takot sa kanyang mukha. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang kaligayahan, na protektado ng kanyang minamahal at magkasamang tumatakbo sa gitna ng panganib. Matapos ang ilang sandali ng pagtakas, natuklasan ni Belle ang isang lihim na pintuan sa likod ng malaking bato. Buong tapang niyang dinala si Hestia papasok upang magtago. Sa masikip na espasyo ng lumang pasukan, nagmungkahi si Hestia ng solusyon, sa halip na patuloy na umiwas, dapat harapin ni Belle ang malaking unggoy sa isang laban. Gagamitin niya ang pagkakataon upang ayusin ang kalagayan ni Belle, para magkaroon siya ng sapat na lakas sa pakikipaglaban. Bagaman natatakot siya sa ideya na hindi niya kayang talunin ang kalaban, matibay na hinawakan ni Belle ang tiwalang ipinakita ni Hestia sa kanya. Matagal na niyang pinapangarap na maging kapantay si Ice Wallenstein, ang pinakamalakas na mandirigmang babae, kaya't hindi siya matitinag sa pagsubok na ito. Pagkatapos ay iniabot ni Hestia sa kanya ang isang espada, na punong-puno ng kumikinang na simbolo, isang espesyal na sandata na nilikha para kay Belle, isang perpektong obra na ginawa mismo ng diyosa na si Hephaestus. Hindi lamang kumikinang ang sandata sa lakas, kundi pati na rin sa matibay na ugnayan sa pagitan niya at ng nag-iisang diyosa na kanyang tagapangalaga. Pagkatapos niyang talunin ang lahat ng halimaw sa paligid sa arena ng Monster Festival, biglang nakatanggap si Ice Wallenstein ng agarang balita mula sa isang mamamayan, may batang adventurer na hinahabol ng isang malaking unggoy sa masalimuot na lugar. Kilala ang lugar sa komplikadong anyo ng lupa, kaya napakahirap para sa mga tagasunod na makapasok. Habang patuloy silang hinahabol, biglang napansin ni Ice ang kakaibang pakiramdam. Agad niyang pinakinggan ang kanyang kutob at biglang nagbago ng direksyon. Sa ibang dako, makikita ang alaala ng pag-uusap ni Hestia at Hephaestus. Noong panahong iyon, sinabi ng maalamat na panday na ang Hestia knife ay isang perpektong obra na ginawa para sa mga bagong adventurer. Ngunit mula sa pananaw ng isang panday, ang paggawa ng sandata na nag-i-evolve kasabay ng paglago ng gumagamit ay taliwas sa pilosopiya ng pandayan,
at tumanggi si Hephaestus na gumawa ng kapareho pa. Gayunpaman, lubos na nagpapasalamat si Hestia sa kabutihang ipinakita ng matagal na niyang kaibigan. Pagkatapos ay makikitang tahimik na gumagawa ng ritual si Hestia sa likod ni Belle, na nagbibigay ng kapayapaan bago ang laban na maaaring magbago ng buhay o kamatayan. Dahil sa bagong kapangyarihan ni Belle, tumaas ng hindi pangkaraniwan ang kanyang kakayahan. Nang sumugod siya upang harapin ang halimaw, madali niyang naiwasan ang bawat atake, at kahit simpleng pagharang ay sapat na upang masira ang bakal na tanikala ng kalaban. Malaki ang naitulong ng espesyal na sandata, isang kakaibang sandata na patuloy na lumalakas kasabay ng paglago ng nagmamay-ari nito. Mabilis siyang gumalaw sa paligid ng kalaban, at ang kanyang mga paa ay para bang sumasayaw sa gitna ng labanan. Isang maingat na atake ang kanyang ginawa upang masira ang matigas na helmet ng malaking unggoy, at agad siyang tumalon pataas, hinawakan ang tali na nakabitin sa daan. Nang maging mahigpit ang linya, binitawan ni Belle ang tali at bumagsak ng mabilis, gumawa siya ng makapangyarihang atake para magiba ang makapal na baluti. Bago pa makabawi ang kalaban, mabilis siyang umikot ng sunod-sunod sa paligid nito, dahilan upang labis na mapagod ang halimaw. Nang makita niya ang maliit na puwang, agad niyang tinusok ang puso ng halimaw, pinatay ito sa isang iglap. Natapos ang labanan na may malakas na palakpakan mula sa mga tao sa paligid, kabilang si Hestia na nakayakap kay Belle. Makikita sa mukha ni Ice ang tuwa sa batang dati ay mahina, ngunit ngayon ay kayang lumaban ng mas matatag. Subalit sa kabila ng tila maayos na sitwasyon, biglang nawalan ng malay si Hestia sa mga bisig ni Belle, na nagdulot ng matinding pag-aalala sa kanya. Sa isang lihim na sulok, natutuwa si Freya habang pinapanood ang labanan, kasabay ng paghintay sa susunod na plano. Pagkatapos ay kinumpirma ng Adventurers Guild na walang malubhang nasaktan. Gayunpaman, nananatiling misteryo ang tunay na salarin sa lahat ng pangyayari. Habang hinihintay ang investigasyon, pinayagan ng may-ari ng tavern si Hestia na magpahinga sa isang pribadong silid sa ikalawang palapag. Sa katunayan, napagod lamang siya matapos ang mahabang araw ng pakikipaglaban. Nang magkita silang dalawa, sinabi ni Flobo kay Belle na nakaramdam siya ng hiya sa mga nangyari, dahil lamang sa kanyang simpleng wallet ay nadamay si Belle sa gulo. Sa kabila nito, hindi niya maitago ang kasiyahan sa nakita niyang katapangan ni Belle. Sa kanilang pamamaalam, ngumiti si Flobo at bumalik sa trabaho, na naiwan si Belle na natutuwa, iniisip kung totoo ba ang kanyang mga narinig o biro lamang iyon. Pagkatapos ay narinig ang isang bahagyang ingay sa silid, na nagpapahiwatig na nagising na si Hestia. Agad pumasok si Belle upang suriin ang kanyang kalagayan. Sa kanilang tahimik na pag-uusap, sinabi niyang natapos na ni Ice ang lahat ng natitirang halimaw. Ngunit ang iniisip ni Belle ay ang pinagmulan ng kakaibang sandata na may kakaibang simbolo. Ipinagmalaki ni Hestia na ito ay tunay, at hindi normal na sandata na makikita lamang sa tindahan. Bagamat hindi man tiyak kung eksakto ang uri ng sandata na nakita niya sa tindahan, isang bagay ang malinaw sa kanya, wala itong kapareha sa buong mundo. Handa si Hestia na malusutan ang lahat ng hangganan upang maging malakas si Belle. Para sa kanya, ang batang ito ay hindi lamang dapat protektahan, kundi tunay niyang minamahal. Niyakap ni Belle ng mahigpit ang Diyosa, na tila humihingi ng lakas mula sa mga bisig ng isang taong laging nandyan para sa kanya. Sa ibang bahagi ng dungeon, may isang batang babaeng supporter, na nakaranas ng hindi magandang pagtrato mula sa isang malupit na adventurer. Hinahamak siya nito, tinuturing na parang basura, at walang pag-aalinlang ang ginagamit bilang panghikayat, lalo na kapag napapalibutan sila ng mga halimaw. Kita sa kanyang mga mata ang matinding kawalan habang itinutulak siya papunta sa madilim na sulok ng oraryo, isang lugar kung saan mas nakakatakot pa ang kalupitan ng mga tao kaysa sa mga nilalang na naroon. Pagkatapos ay nabalitaan ni Ina, na mag-isang pumunta si Belle hanggang sa ikapitong palapag ng piitan, at ang kanyang mga estadistika ay pumapasa na para sa promosyon. Bilang kanyang direktang tagapayo, agad niyang sinuri ang status board at napansin niyang may ilang bahagi nito ang malabo at hindi mabasa ng maayos. Gayunpaman, sapat pa rin ang batayang estadistika ni Belle upang umabot sa ranggo na level E. Sa kabila nito, hindi mapakali si Ina na pabayaan siyang maglakbay ng mag-isa. Kaya sa halip na hayaang kumilos si Belle ayon sa gusto nito, itinakda niya ang isang pagkikita para sa isang espesyal na paglalakbay kinabukasan. Nang sumikat ang araw, hindi maitago ni Belle ang kanyang gulat nang makita si Ina na nakasuot ng karaniwang damit, malayong malayo sa nakasanayan niyang itsura, at halos hindi niya ito makilala.
Matapos ang nakakatawang biro upang mabawasan ang tensyon ni Belle, dinala siya ni Ina sa isa sa pinakakilalang tindahan ng sandata ng Hephaestus pamilya. Nagulat si Belle dahil kulang ang kanyang dalang pera, ngunit pinapasok pa rin siya ni Ina upang ipakita sa kanya ang mga magagandang kalidad na kagamitan, mga bagay na kailangan niya kung nais niyang lumakas bilang isang adventurer. Bago sila magtungo sa mas mataas na palapag, dumaan muna sila sa pamilihan kung saan nakalagay ang mga mamahaling gamit na may halagang umaabot ng daan-daang libo. Sa lugar na iyon, hindi inaasahang makita ni Belle si Hestia na nagtatrabaho sa isang tindahan. Mabilis namang nagpakilala si Ina, bilang tagapayo ni Belle at empleyado ng guild. Sa mapanuring tingin ni Hestia, mahinahon na itinanggi ni Ina na may personal siyang interes kay Belle, maliban sa kanyang tungkulin. Pagdating nila sa lugar kung saan ipinapakita ng mga baguhang panday ang kanilang unang mga obra, na pangkaraniwan ang halaga at subok na ang kalidad. Nangingibabaw pa rin ang pangalan ng Hephaestus pamilya, hindi lang dahil sa halaga ng kanilang produkto kundi pati na rin sa tibay at kalidad nito. Nasilaw si Belle nang makita ang isang puting baluti na nakatago sa isang sulok ng tindahan, na may pirma ng mismong gumawa. Bagamat medyo may mataas na presyo, ipinahayag niya ang kagustuhang bilhin ito. Hindi siya pinigilan ni Ina, ngunit pinaalalahanan siya nito na kung nais niyang pumunta sa mas delikadong palapag ng piitan, mas mabuting magkaroon siya ng grupo, lalo na ng isang supporter. Hindi man siya agad nangako, tinanggap ni Belle ang kanyang payo at inilagay ito sa kanyang isipan. Bago sila maghiwalay, nagulat si Belle nang bigyan siya ni Ina ng isang kagamitan bilang motibasyon. Gusto ni Ina na tanggapin ito ni Belle, na parang isang nakatatandang kapatid na sumusuporta sa kanyang pagsisikap. Para sa kanya, ang buhay ng isang adventurer ay puno ng panganib, at walang katiyakang makauwi ng ligtas sa bawat paglalakbay. Kahit na para kay Belle ang mga salitang iyon, bahagya rin nitong ipinapakita ang pagkamakasarili ni Ina, ang pagnanais niyang manatili si Belle sa kanyang tabi kahit sa kaunting panahon lamang. Sa kanyang pag-uwi, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, nang mabunggo si Belle ng isang munting batang babae, na tila tumatakbo palayo mula sa tao na sumusunod sa kanya. Hindi nagatubili si Belle na ilabas ang kanyang sandata, handang ipagtanggol ang sarili, kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang nangyayari. Bago pa lumala ang sitwasyon, biglang lumitaw si Rio, ang tagapaglingkod mula sa tavern, at natigil ang pangyayari sa tamang oras. Binalaan niya ang lalaki na ayaw niyang gumamit ng karahasan, dahil kapag nagawa niya ito, madalas ay hindi niya napipigilan ang kanyang sarili. Umatras ang misteryosong lalaki, iniwan si Belle na nalilito, hindi pa rin maintindihan ang nangyayari. Nang tumingin siya sa likod, napansin niyang nawala na rin ang maliit na batang babae na nakita niya kanina. Sinabi ni Rio kay Belle na kung hindi siya mag-iingat, malulungkot ng husto si Floba, isang matalik niyang kaibigan. Kinabukasan, sabik na sinuot ni Belle ang kanyang bagong baluti. Pagkatapos magpaalam kay Hestia, nagsimula siyang maglakbay patungo sa dungeon. Habang nasa daan, lumapit sa kanya ang isang maliit na batang babae upang makipag-usap. Agad niyang nakilala ang batang babae na nabangga niya noong nakaraang araw. Ibinaba ng bata ang kanyang balabal sa ulo at ipinakilala ang sarili bilang si Lily, isang miyembro ng lahi ng mga hayop, at hindi isang duwende gaya ng iniisip ni Belle noong una. Nakakatuwa para kay Lily ang inosenteng reaksyon ni Belle, nang hindi niya sinasadyang mahawakan ang kanyang malambot na tainga. Pagkatapos ay umupo sila sa isang tabi at nag-usap. Ipinahayag ni Lily ang kanyang layunin na maging kasama ni Belle sa kanyang mga paglalakbay, dahil naghahanap siya ng pera at nangangailangan ng trabaho upang makaraos sa araw-araw. Hindi niya maiwasang mapansin at pahalagahan ang nag-iisang adventurer na si Belle, na lumalaban ring mag-isa sa lahat ng pagsubok. Bagamat nag-aatubili noong una, dahil sa sinseridad at sitwasyon ni Lily, pumayag si Belle na samahan siya sa mga darating na ekspedisyon sa ilalim ng dungeon. Sa madilim na palapag ng lupa, buong atensyon na pinuksa ni Belle ang mga hukbo ng langgam na papalapit ng sunod-sunod. Ang bawat hampas ng kanyang sandata ay may kakaibang lakas, kaya walang pagkakataon ang mga kalaban na makaiwas. Sa ligtas na distansya sa likod, maingat na binabantayan ni Lily ang paligid upang matiyak na walang biglang panganib na darating. Hindi niya maitago ang paghanga habang pinapanood si Belle na bihasang lumalaban. Iniisip niya na bahagi ng tagumpay na iyon ay dahil sa punyal na ginagamit ni Belle, ang espesyal na sandata na ibinigay ni Hestia na may malakas na nakatago na mahika. Matapos makolekta ang mga magic stone mula sa mga napatay na halimaw, humingi si Lily ng tulong kay Belle para makuha ang isang bato na nakatago sa taas, sapagkat hindi niya ito maabot dahil sa kanyang maliit na katawan.
Sa hapon na iyon sa punong himpilan ng guild, malinaw na ipinaliwanag ni Ina, ang tagapayo ni Belle, ang tungkol sa organisasyon na dating kinabibilangan ni Lily. Kilala ang Suma pamilya sa paggamit ng dungeon para sa pinansyal na layunin. Bukod sa paggawa ng mga alak, nagpapatakbo rin sila sa paghuhuli ng mga halimaw sa industriyal na pamamaraan. Gayunpaman, ang ikinabahala ni Ina ay ang walang mga damdaming mga mata ng karamihan sa mga miyembro ng organisasyon. Para bang nakatali sila sa isang di nakikitang bagay, na kusang lumulubog sa malalim na dilim na walang makitang daan palabas. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, hindi sang-ayon si Belle sa mga hinala na iyon. Naniniwala siyang mabuting tao si Lily, palaging handang tumulong, at malaking tulong sa kanya upang kumita ng malaking halaga matapos ang bawat ekspedisyon. Pagkatapos ng kanilang usapan, biglang napansin ni Ina na nawawala ang sandata ni Belle. Ang dating tila walang kapantay na sandata ay ngayoy mababa na lamang ang halaga, dahil sa panlabas nitong anyo na waring nawalan ng kakayahang magamit para sa laban. Lubhang naguluhan si Lily sa nangyari, sapagkat nakita niya kung paano madaling pinatay ni Belle ang mga halimaw gamit ang sandata na iyon. Pagkatapos niyang makaalis, maingat niyang itinago ang sandata sa kanyang damit, sakaling may makakakilala rito. Ngunit nang dumaan siya sa harap ng mga babae na nagtatrabaho sa tavern, si Rio Lion, ang misteryosong maid, ay bigla siyang tinawag. Sa nakakatakot niyang mga mata, napansin niyang pamilyar ang bagay na nakatago sa damit ni Lily. Nang subukan ni Lily itong itanggi at sinabing personal na gamit lamang, agad namang nagduda si Rio, sapagkat kilala niya ang isang tao na may ganitong natatanging selyo sa sandata. Hindi nagatubili, bumato siya ng barya na ikinagulat ni Lily, kaya lumipad ang sandata mula sa kamay nito. Agad na sinubukan ni Lily na tumakas, ngunit aksidente niyang nabangga si Belle sa isang kanto ng kalye. Nang makita ang takot sa mukha ni Lily, tanong ni Belle nang may pag-aalala kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay nagulat siya nang lumitaw si Rio, hawak ang kanyang sandata. Masaya si Belle habang hinahawakan ang kamay ni Rio, at ipinahayag ang kanyang pasasalamat. Nang maibalik sa tunay nitong may-ari ang sandata, muling sumiklab ang kakaibang liwanag, tila kumpirmasyon ng koneksyon ng sandata at ng may-ari. Bago sila umalis, ibinunyag ni Rio na nakuha niya ang sandata mula sa isang hindi kilalang batang babae, na nagdulot ng malinaw na pag-unawa sa sitwasyon. Pagkatapos ay lumapit si Floba, matalik na kaibigan ni Rio, upang pagsabihan si Lily na kung magpapatuloy siyang mamuhay na parang ulilang bata, hindi niya matatagpuan ang kanyang direksyon sa buhay. Napatahimik si Lily sa kanyang mga narinig sa sandaling iyon. Samantala ay hindi maitago ni Belle ang kanyang tuwa, nang maibalik sa kanya ang kanyang sandata. Inanyayahan niya si Lily na ipagpatuloy ang kanilang ekspedisyon. Buong puso na ipinahayag ni Lily ang kanyang pasasalamat, dahil pakiramdam niya ay natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan. Kinabukasan, nagpatuloy silang dalawa sa pagdalugad ng dungeon. Upang maiwasang maulit ang pagkawala ng kanyang sandata, maingat itong inilagay ni Belle sa loob ng kanyang braso. Dahil dalawa lamang sila sa koponan, tumanggi si Lily na tanggapin ang bahagi ng pera na naaayon sa kontrata. Ayon sa kanya, sapat na ang tulong na ginawa ni Belle, para magtagumpay silang dalawa. Sa araw na iyon, dahil sa maayos nilang koordinasyon, kumita sila ng mas maraming pera na higit pa sa 5 tao sa mas mataas na antas, isang hindi inaasahang tagumpay para sa bagong grupo ng mga baguhang manlalakbay. Nang hatiin na nila ang gantimpala, bukas palad na ibinigay ni Belle kay Lily ang mas malaking bahagi kaysa sa kanya. Nagulat ang maliit na babae at nagtanong kung bakit, iniisip na dapat mas malaki ang bahagi ni Belle, gaya ng karamihang adventurer. Ngunit ngumiti lamang si Belle, naniniwala na kung wala si Lily, hindi nila makukuha ang ganitong tagumpay. Umaasa siyang sa paglipas ng panahon, muli silang magsasama sa parehong panig ng laban. Tumingin si Lily sa mga mata ni Belle at tahimik na hinawakan ang kanyang kamay. Sa panahong iyon, nabahala ang mga empleyado ng guild sa sunod-sunod na abala na dulot ng Suma pamilya. Lalo namang nabahala si Ina, na nagmamalasakit kay Belle, sa posibleng koneksyon ni Lily sa mga ipinagbabawal na gawain. Kasabay nito, abala ang grupo ni Ice Wallenstein sa pagsakop ng maraming malalim na palapag. Sa kabilang banda, si Freya, ang diyosa na palaging nakabantay mula sa malayo, ay nagsimulang pag-isipan ang paggawa ng bagong plano upang subukan si Belle. Kinuha niya ang isang sinaunang aklat, umaasang matutuklasan ni Belle ang nakatago na kapangyarihan sa kanyang loob. Makikita naman na sobrang nababagot si Hestia, kaya inimbitahan niya ang Diyos na si Mia para mag-inuman at maibsan ang kanyang damdamin.
hindi dahil sa malalim na problema ang kanyang kalungkutan, kundi dahil naramdaman niyang pinabayaan siya nang ibigay ni Belle ang kanyang pansin sa ibang babae. Habang tumatagal ang kanyang pag-iinom, lalong dumami ang emosyon na hindi niya makontrol, kaya't niyakap niya ang kanyang kaibigan at nagbiro, na nagdulot kay Mia ng takot at pangamba. Kinabukasan, sa kabila ng panghihina ni Hestia mula sa epekto ng pag-iinom, maingat siyang inalagaan ni Belle na nanatiling inosente sa kanyang asal. Kahit nagalit pa rin siya dahil palaging iniisip ni Belle ang iba kaysa sa kanyang damdamin, nang inanyayahan siya nitong kumain bilang pasasalamat sa lahat ng kabutihang kanyang ginawa, biglang lumiwanag ang mukha ni Hestia sa tuwa. Masigla niyang inihanda ang kanyang kasuotan at pumayag na magkita sila sa lungsod sa gabi, itinuturing itong tunay na date. Bago ang takdang oras, nagpunta muna siya sa bathhouse na nakalaan para sa mga diyosa upang maligo. Nang marinig ng ibang diyosa na lalabas si Hestia kasama ang isang binata, bigla silang nagkumpunan, parehong nagtatanong at nangaasar. Sa pagkakataong iyon, nagtanong si Demeter, ang diyosa ng anihan, kung ano ang dahilan ng labis na saya ni Hestia. Mabilis namang inamin ni Hestia na lahat ng bagay tungkol sa binatang iyon ang nagpapasaya sa kanyang damdamin. Sa gitnang lungsod, dumating si Belle sa tamang oras, halatang kinakabahan. Sa kanyang paligid, makikita ang mga magkasintahan na magkasama, na nagdulot sa kanya ng kaunting hiya. Pagdating ni Hestia, suot ang masikip na damit na nagpapakita ng kanyang maliit ngunit kaakit-akit na pangangatawan, hindi na gumalaw si Belle at nakatitig na lamang. Inakala nilang magiging romantiko ang kanilang date, ngunit biglang dumating ang ilang diyosa na gustong makilala ang binatang nagpapasaya kay Hestia. Nang makita nila si Belle, tunay na kaakit-akit na binata, nagsimula silang mag-agawan sa pagpapakita ng paghanga. Maging si Demeter ay hindi nag-atubiling niyakap siya ng mahigpit, na labis na ikinainis ni Hestia. Hindi niya matiis na mapasakamay si Belle sa mga diyosa, kaya agad niya itong kinuha at tumakbo sila palayo. Matapos ang kanilang habulan, sa wakas ay nakatakas sila at umupo sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng lungsod upang magpahinga. Bagamat hindi eksakto sa inaasahan, natapos ang kanilang date na may kasamang tuwa. Tahimik na umaasa si Belle na magkakaroon siya ng muling pagkakataon na yayain si Hestia, habang si Hestia naman ay nanalangin na dumating agad ang araw na iyon. Samantala sa ibang lugar, nasa mahirap na sitwasyon si Lily. Bilang kasapi ng Suma pamilya, palagi siyang binubuli ng malupit na adventurer mula sa parehong pamilya, at pilit na hinihingian ng pera. Sinadya nilang bugbugin siya, sirain ang kanyang dangal, at umalis matapos ang kanilang malupit na ginawa. Ngunit sinikap ni Lily na manatiling tahimik dahil hindi pa niya nakukuha ang pinakamahalagang layunin, ang kagustuhang nakawin ang sandata ni Belle. Ito ang sandata na ibinigay ni Hestia kay Belle, bilang bahagi ng kanyang plano upang makatakas sa pang-aapi ng Suma pamilya. Sa Adventurers Guild, pinag-uusapan ni Naina at ng kanyang mga kasamahan, kung bakit nawawalan ng pag-asa ang mga miyembro ng Suma pamilya. Kahit na kumikita sila ng maayos mula sa mga alak, kumikilos pa rin sila na parang pinipilit mabuhay sa gitna ng walang katapusang pang-aapi. Sa isang malalim na paglalakbay sa dungeon, biglang nalagay sa panganib si Belle nang salakayin siya ng mga langgam at isang mabangis na kuneho. Lumipat siya sa depensibong posisyon at halos hindi na makalaban. Sa kritikal na sandaling iyon, mabilis na tumulong si Lily at ginamit ang isang magic sword, nagpalabas ng apoy na tumama direkta sa halimaw. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Belle para makabawi at tuluyang matalo ang kalaban. Pagkatapos kumalma ang sitwasyon, lubos na nagpasalamat si Belle sa tapang ni Lily, lalo na nang malaman niyang isang beses lang maaaring gamitin ang nasabing sandata. Habang kumakain sila matapos ang paglalakbay, nagpahiwatig si Lily na nais niyang humingi ng isang araw na pahinga, dahil kailangan niyang dumalo sa pagpupulong ng kanyang pamilya. Bagamat taliwas ito sa napagkasundoan nilang dalawa, hindi siya pinagalitan ni Belle. Sa halip, ipinakita nito ang pangunawa at sinabi pang kung gusto niyang magpahinga, kailangan lang niya itong sabihin. Ang kabutihang ito ay lalong pumukaw sa puso ni Lily, dahil wala pang sino man ang nakakaunawa sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, gaya ng nakasanayan, dumaan si Belle sa tavern upang pasalamatan si Floba, ang maid na ilang ulit nang tumulong sa kanya ng palihim. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit ni Floba na madalas siyang magbasa sa oras ng pahinga. Pinahiram pa niya kay Belle ang isang magic book na nakalimutan ng isang bisita, kaya ginugol ng binata ang kanyang buong araw sa pagbabasa nito. Pagkatapos niyang buksan ang mga sinaunang sulat, tila unti-unti itong umaakit sa kanyang isipan. Habang tumatagal ang kanyang pagbasa, lalo siyang nahuhumaling dito,
hanggang sa maramdaman niyang may parang bulong na pumupukaw sa dati niyang pangarap, ang magkaroon ng makapangyarihang apoy at maging isang magiting na bayani na kayang makamit ang lahat. Kinabukasan, habang isinasagawa ni Hestia ang karaniwang status check kay Belle, may nakita siyang hindi inaasahan. Paglitaw ng teksto tungkol sa magic ability sa status board, napaatras siya sa matinding pagkabigla at napaupo sa sahig. Mas nakakagulat pa ito kumpara sa natalo ni Belle ang isang malaking unggoy. Ang dating naghangad lamang ng mahika, ngayon ay tunay nang nagtataglay nito. Umagos ang matinding tuwa sa puso ng binata, malinaw na nakikita sa kanyang ngiti. Ang bagong kakayahan niyang firebolt ay isang uri ng pagsabog na mahika ng apoy. Ngunit mas pambihira ito, dahil taliwas sa karaniwang mahika na nangangailangan ng mahabang tiyan, hindi na ito kailangan ang incantation. Napatunayan ito sa status board, na nangangahulugang kaya niyang magpalabas ng mahika kaagad, isang napakalaking kalamangan sa laban. Bagamat iniutos ni Hestia na hintayin muna ang kinabukasan bago subukan ang lakas nito, hindi mapigilan ni Belle ang kanyang kagustuhan. Nang gabing iyon, palihim siyang lumabas sa bahay at nagtungo mag-isa sa unang palapag ng dungeon. Sa madilim na pasilyo, na tanging kumikislap na liwanag ng mga magic stone ang nagbibigay ilaw, tinaas ni Belle ang kanyang kamay at nagpalabas ng magkakasunod na apoy. Ramdam niya ang matinding enerhiya na lumalabas mula sa kanyang katawan. Sa sunod-sunod na pag-atake, para bang muling nabuhay ang mga pangarap niyang matagal nang nakatago. Ngunit bilang bago pa lamang sa mahika, hindi pa niya ganap na makontrol ang kanyang mana. Dahil dito, mabilis na nanghina ang kanyang katawan at agad siyang napagod. Matapos ang sunod-sunod na paggamit ng mahika ng walang tamang pahinga, bumagsak siya sa malamig na sahig at nawalan ng malay, sa gitna ng bahagi ng dungeon. Sa kabutihang palad, dumaan sina Riveria at Ice, ang dalawang pangunahing miyembro ng Loki pamilya, pabalik mula sa isang ekspedisyon sa malalim na palapag. Nang siya ay makita nila, agad na nakilala ni Ice ang nakahigang lalaki bilang ang binata na minsang nasangkot sa kaguluhan ng isang minotaur. Dahil sa pakiramdam ng pagkakasala, nagpasya siyang ilabas si Belle mula sa dungeon bilang paraan upang itama ang nakaraang pagkakamali. Habang nasa malapanaginip na kalagayan, naramdaman ni Belle ang isang mainit na kamay na maingat na hinahawakan ang kanyang buhok. Akala niya'y nananaginip siya habang bumabalik sa alaala ng kanyang mga yumaong mahal sa buhay, kaya hindi sinasadyang tinawag niya ang tao na iyon sa pamilyar na pangalan. Nang marinig ito, malumanay lamang na sumagot si Ice at muling hinawakan ang kanyang buhok. Nang tuluyan na siyang magising, namula ang mukha ni Belle sa matinding hiya nang malaman niyang totoo pala ang lahat, dali-dali siyang tumayo at nagmadaling umalis, na iniwan si Ice na nagulat. Kinabukasan, nagpasya si Hestia na basahin ang magic book na hiniram ni Belle mula kay Floba. Bagamat wala siyang inaasahan, sa isang mabilis na tingin lamang, nadiskubre niya ang isang katotohanang ikinagulo ng kanyang isipan. Lumilitaw na isa itong bihirang libro ng mahika, na may mekanismong nawawala ang nilalaman pagkatapos itong basahin ng isang beses. Sa kasalukuyang sandali, makikitang wala ng laman ang bawat pahina. Ibig sabihin, ang librong dati itinuturing na sagrado, o higit pa sa mga mamahaling kagamitan, ay ngayoy wala ng halaga. Nang malaman ito ni Belle, labis siyang nagulat sa nangyari, at hindi niya ito inaasahan. Kinabukasan, bumalik siya sa tavern upang humingi ng paumanhin. Nahihiya siya dahil sa kanyang nagawa, ngunit si Floba ay tumawa lamang, walang sama ng loob na nararamdaman, na para bang walang dahilan para mag-alala. Pagkatapos ay agad na tinapon ng may-ari ng tavern ang libro sa basurahan, sambit ang malinaw na kasalanan iyon ng taong nakalimot sa libro, hindi ni Belle. Dahil sa nangyari, mabilis na umalis si Belle, humihingi ng pahintulot na bumalik sa dungeon para ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Sa ibang bahagi ng Orario City, naruroon si Riveria, veteranong mage ng pamilyang Loki, na pinapagalitan ng kanyang diyosa at inuutusang kumuha ng isang bihirang alak. Bagamat labag sa kanyang kagustuhan, gumastos pa rin si Riveria ng sariling pera upang bilhin ito kapalit ng ilang mahahalagang impormasyon. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niya ang isang mahalagang bagay, ang mga miyembro ng Suma Familia ay hindi talaga nagbibigay pugay sa kanilang Diyos. Ang tanging hinahangad nila ay ang banal na alak na gawa ni Suma, na may kakayahang gawing kasapi ang sinumang uminom. Kasabay nito, aksidenteng natuklasan ni Belle si Lily sa isang hindi magandang sitwasyon. Isa sa mga taong minsang nang api sa kanya ay lumapit, nag-alok ng pakikipagtulungan upang makuha ang lahat ng ipon ng dalaga. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, maayos na tumanggi si Belle at nagalit ang misteryosong lalaki bago tuluyang umalis. Nang lumapit si Lily,
nakita niyang may pinag-uusapan sina Belle at ng misteryosong lalaki. Pero nang tanungin niya, sinabi lang ni Belle na wala silang mahalagang pinag-uusapan. Kahit hindi niya sabihin ng direkta, halatang may lungkot sa mga mata ni Lily. Hindi na siya nagtanong pa at tahimik na umalis, nagpatuloy pumasok sa dungeon na para bang walang nangyari. Si Lily ay minsang naging batang may malalim na sugat sa nakaraan. Noong sumama ang kanyang mga magulang sa isang paglalakbay sa dungeon para kumita, hindi na sila nakabalik. Iniwan siyang mag-isa sa isang mundong puno ng kalupitan, at dahil napakabata pa niya para maunawaan ang mga nangyayari, napilitan siyang humanap ng paraan para mabuhay ng mag-isa. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, nagsimula siyang tumanggap ng mga trabaho bilang supporter ng mga adventurer. Ngunit sa halip na bigyan siya ng malasakit o patas na pagtrato, palagi siyang sinasaktan at pinagsasamantalahan ng mga taong itinuturing lang siyang isang kasangkapan. Kahit ilang beses na siyang tumakas, lagi pa rin siyang sinusundan ng mga dating nang abuso sa kanya, pilit kinukuha ang akala nilang kanila. Dahil sa mga karanasang ito, nabuo sa puso ni Lily ang matinding sama ng loob, lalong-lalo na sa mga adventurer, na para sa kanya ay sagisag ng kalupitan ng mundo. Sa kasalukuyan, makikita si Loki, ang Diyos na nakilala sa pagiging kakaiba, ay ibinunyag niya ang ilang bagay tungkol sa Suma pamilya. Ayon kay Loki, napakataas ng kalidad ng kanilang alak, isang inom pa lang ay lasing ka na. Hindi ito ibinebenta sa publiko at tanging sa loob lang ng kanilang grupo ito ipinamamahagi, habang ang kanilang mga miyembro ay hindi talaga nagbibigay-pugay kay Suma. Ang alak ang nag-uugnay sa kanila, isang espiritual na gamot na mahirap bitawan kapag natikman. Dahil lamang sa pagnanais na matikman ang alak na iyon, handang magtraidor o magsakripisyo ang kahit sino kung may kapalit na mas malaking benepisyo. Kapag marami ang naitulong mo sa paggawa ng alak, mas mataas ang tsansa mong matikman ito, kaya lalo lamang lumalala ang kasakiman sa kanilang grupo. Matapos ang kanyang mga sinabi, umalis si Loki nang nakangiti, kunwari ay para tingnan ang status ni Ice, pero ang totoo ay nais lamang niyang masilayan ang makinis na balat ng kilalang swordswoman. Sa gabing iyon, ikinwento ni Belle ang lahat ng kanyang nalaman tungkol kay Lily. Nang marinig ni Hestia na sinusundan pa rin si Lily ng mga adventurer na minsang nanakit sa kanya, hindi niya mapigilan ang kanyang pag-aalala. Gayunpaman, nanatili siyang maingat, dahil misteryoso ang pinagmulan ni Lily at may madilim itong nakaraan. Nakakagulat pa lalo nang biglang mawala ang sandata na ginawa ni Hephaestus para kay Belle habang magkasama sila ni Lily. Para kay Hestia, hindi normal na salakayin ng isang grupo ang karaniwang tao at sa kanyang pakiramdam ay may mas malalim itong dahilan. Ngunit mariin pa ring ipinagtanggol ni Belle si Lily, sapagkat hindi maganda ang husgahan siya ng walang matibay na patunay. Kinabukasan, iminungkahi ni Lily na pumunta sila ni Belle sa ika-10 palapag ng dungeon para kumita ng pera. Naniniwala siyang sapat na ang lakas at karanasan ni Belle, lalo na't nakaabot na ito sa ika-11 palapag, upang makayanan ang lugar na iyon. Sa hindi kalayuan, nagdadalawang isip si Ina, ang empleyado ng guild at ang tagapayo ni Belle, kung dapat niyang unahin ang kanyang tungkulin sa trabaho o alamin ang tungkol sa bagong kasama ni Belle. Habang nag-iisip, nakita niya si Ice Wallenstein, na papunta din sa templo para mag-ensayo. Sa kailaliman ng dungeon, hindi maitago ni Lily ang kanyang tuwa na makasama si Belle. Bagamat medyo matapang at palaban ang mga kilos nito, ipinahayag niya ang kanyang kagustuhang gamitin ni Belle ang mahabang sandata upang labanan ang malalaking halimaw. Nalaman niya ang plano nito, kaya maingat na itinago ni Belle ang kanyang sandata bago umalis. Pagkatapos ay ipinadala ni Ina kay Ice ang kanyang pasasalamat sa pagligtas kay Belle mula sa Minotaur. Sa simula, inakala ni Ice na natatakot si Belle sa kanya, ngunit agad ipinaliwanag ni Ina ang kabaligtaran, dahil palagi siyang nagpapasalamat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Habang nag-uusap sila, ipinahayag ni Ina ang kanyang pangamba tungkol sa masamang gawain ng Suma pamilya, at umaasang matutulungan siya ni Ice kung magkakaroon ng pagkakataon. Bumalik sa kanilang pagdalugad sa ika-10 palapag, hindi maiwasan ni Belle ang maging mapanuri sa bagong tanawin. Ang mga kalaban ngayon ay malalaking orcs na kadalasang gumagamit ng kahoy na pamalo. Sa kabila ng kanyang bagong lakas, matapang na sumugod si Belle. Sa isang matinding labanan, kinailangan niyang gamitin ang apoy ng 2 beses upang talunin ang isa sa kanila. Habang hinahanap si Lily, natuklasan niya ang isang bagay para maakit ang mga halimaw, kaya't naging labis ang kanyang pag-iingat. Bago niya ito masusing masuri, isang grupo ng 7 orcs ang sabay-sabay na lumapit, pinipilit siyang lumaban sa kanyang kalagayan. Mula sa itaas,
Tahimik na nanonood si Lily sa nangyayari. Habang nakikipaglaban si Belle, ginamit niya ang tali at palaso upang makuha ang bag kung nasaan ang sandata. Sa kanyang isipan, wala siyang masamang plano, ito lamang ang paraan niya matapos makuha ang lahat ng impormasyon mula sa isang taong minsang kanyang nakasama. Ang huling pag-asa ni Lily ay samantalahin ang magulong sitwasyon upang makaligtas, kahit na nangangahulugan itong pagtalikod sa isang taong may tiwala sa kanya. Kasunod nito, makikita si Belle na napapalibutan ng 7 malalaki at malalakas na orcs. Sa isang madilim na lugar, tahimik na ginamit ni Lily ang isang spell upang alisin ang kanyang pagbabalat kayo. Bagaman bahagya siyang nakaramdam ng pagsisisi sa kabutihang ipinakita ni Belle, isang adventurer na hindi tulad ng iba at inalagaan siya ng maayos, naniniwala pa rin si Lily na tama ang kanyang desisyon. Pagkatapos ng lahat, bahagi lamang si Belle ng malupit na mundong matagal na niyang kinaiinisan. Hindi na siya naglaan ng mas maraming oras sa pag-iisip, inilagay ni Lily ang sandata sa kanyang hita at dali-daling umalis, umaasang makakatakas mula sa kamay ng Suma pamilya. Ngunit bago pa man siya makalabas sa delikadong lugar, isang malupit na adventurer, isang taong minsang nakipagsabwatan upang manipulahin siya, ang naghintay sa kanyang daan. Matapos ang kanyang mga sinabi, sinaktan niya si Lily dahilan upang bumagsak ito sa gitna ng malamig na bato.